Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. With the power of money, nagawa ko ang plano ko. Narito ako ngayon sa isang bodega kung saan dinala ng mga tauhan ko ang mga taong huling nakita ko ng araw na sunugin nila ang katawan ko. It's him, Master, na nasa edad 71 na. Wala nang kakayahan na lumaban at lalong nasa huling yugto na ng kanilang buhay. Mahina na sila ngayon, tamang-tama sa oras ng pagbabalik ko dahil ako naman ang malakas na siyang dudurog sa kanila. 4 silang tauhan ni Santiago na narito at hindi nila alam na kasama at kaharap nila ang walang malay na demonyo na nakagapos sa upuan nito. Alisan niyo ng piring ang mga yan. Utos ko sa 5 lalaking nakuha ko na nagtatrabaho para sa akin. Since I learned how to deal with the demons like them, natutunan ko na rin kung paano kumuha at mag-hire ng mga taong nakuha ko sa black market. Sa mundong ito, pera ang nagpapaikot sa lahat. Kung wala kang yaman at pera na magagamit para mapasunod sila, wala ka ring kakayanan. Mabuti na lamang at may mga investment ako sa stock market na lumaki ng husto sa loob ng ilang dekada na nawala ako. Ito ang ginamit ko ngayong binalikan ko sila at unti-unting binabawi ang lahat ng nawala sa akin na kinamkam nila. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Maang na tanong na ngayon ay matanda ng si Master. Maghintay ka lang, hindi pagising ang amo nyo. Bumali nga ang tingin ni Master sa direksyon ni Santiago at nanlaki ang mga mata matapos makita ang kalagayan nito. Tinapi ko ito sa mukha gamit ang malamig na kutsilyo na hawak ko para magising na. Gulat na mukha nito ang bumungad sa akin matapos na makita ang kondisyon at mapunta ang mga mata sa direksyon ng mga tauhan nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Santiago na nanlilisik ang mga mata. Simple lang, gusto kitang makausap ng masinsinan at dapat magsabi ka ng totoo kung ayaw mo na magalit ako. Seryoso ang mga mata na sabi ko. Hindi ako nito nakilala dahil sa ayos ko. Naglagay ako ng bigote at iniba ko ang pananamit ko. Nakasalamin din ako at may buhol na balaban ang ulo ko. Pakawalan mo ako dito, mga hayop kayo. Sigaw ni Santiago, sabay hatak ng braso pero dahil mahigpit ang pagkakatali nito ay wala itong nagawa. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita ang peking video na gawa-gawa ko. Nakikita mo ba to? Nakangisi na tanong ko. Demonyo ka? Pakawalan mo ang anak ko! Nanggagaliiti na sigaw nito. Oops! Wrong choice of words, Santiago. Pero palalampasin ko yan. Magsimula na tayo. Kapag hindi ka naging mabait, isa-isang kakalat ang pera-perasong bahagi ng katawan ng anak mo sa loob ng bahay mo. And guess what? Isusunod ko ang iba mo pang mga anak na nasa kabilang kwarto. Pero hindi ganoong kabilis na mawawala sila dito sa mundo. Dahil kailangan na pasayahin muna nila ang mga tauhan ko. Now, isang tanong isang sagot. Ano ang ginawa mo at ng mga tauhan mo kay James Miguel Suarez? Puno ng pagkalito na tumitig sa mukha ko si Santiago. Nanlalaki ang mga mata na napamulat siya na tila na blanko ang utak dahil sa sinabi at tanong ko. Alam ko ang lahat. Gusto niyo bang ikwento ko sa inyo? Mapang-uyam na tanong ko. Saka tinitigan ng masama ang namumutla na si Master. Hindi ba? Pinatay mo siya at sinunog ang katawan niya para walang ebidensya at para makamkam niyo ang yaman at ari-arian niya? Puno ng puot na tanong ko. Si Santiago ang nag-utos na patayin si Miguel Suarez noon. Tauhan niya lang kami na binayaran noon. Halos mawala ng kulay sa mukha na sagot ni Master. Alam ko na ang tungkol dyan matagal na. Nakangisi na sagot ko, sabay lipat ng pagbabanta ng mga mata kay Santiago na ngayon ay halos hindi makapagsalita sa harapan ko. So tell me, Santiago,
Paano napunta sa'yo ang lahat ng ari-arian ni James Miguel Suarez? Tanong ko. Hindi na natuloy nito ang sasabihin sana nang hiwain ko ang hita nito dahilan para mapasigaw ito at mamilipit sa sakit sa harapan ko. Kapag hindi ka nagsalita, isusunod ko na ang anak mo. Nagbabaga ang mga mata sa galit na sabi ko. Mas makakabuti sa'yo na kumanta ka na. Magkasosyo kami sa negosyo kaya naisip ko na ipapatay siya. Since wala naman siyang ibang pamilya maliban sa babaeng nabuntis niya. Gumawa ako ng peking dokumento na may pirma siya kaya nakuha ko ang ari-arian na meron siya. Sagot nito na pinalakpakan ko. Magaling, bravo, mahusay at matalino. Nang uuyam na sabi ko habang malakas na pumapalakpak. Sino mga kasabwat mo? Mariin na tanong ko. Ako at si Mariano Romualdez. Dalawa kaming nagplano. Sagot nito na nanginginig dahil nilagyan ko ng katas ng kalamansi na may asin ang sugat na hiniwa ko. Kami lang dalawa. Pasigaw na sagot nito nang makitang may gagawin ulit ako. How about Colin Madrigal? Hindi ba? Kasama niyo rin siya? Hindi ba kayong tatlo ang business partner ni James? Seryoso na tanong ko. Hindi, wala siyang alam. Si Romualdez ang may pakana ng lahat. Siya din ang gumawa ng balita na nag-uugnay kay Colin ng tungkol sa pagkawala ni James dahil magkaaway sila ng araw na nawala ito. Wrong. It's bad na nagsisinungaling ka pa rin sa huli. Oo, nagkaroon ng sigalot noon nang umalis si James sa harap nyo. Dahil sa dokumento na nakita niyang nakasulat na lahat ng funds na nawala ay pumasok sa account niya. Hindi ba? Kita ko kung paano naguluhan si Santiago kaya hindi alam kung paano magsasalita sa harapan ko. Paano mong nalaman ang tungkol sa lahat ng to? Sino ka bang talaga? Hindi ko sinagot at tiningnan ko lang ng matalim. Kung siguro nakakamatay na ang titig ko, kanina pa siyang bumulagta at wala ng buhay sa mga oras na ito. Sinong pinagtatakpan mo at kailangan mong magsinungaling kahit alam mo na kapalit nito ang buhay ng pamilya mo? Nanlilisik ang mga mata na tanong ko. Patayin mo na lang ako kung gusto mo, pero wag mong idamay dito ang pamilya ko. Nakikiusap na sabi ni Santiago. Hindi pa tayo tapos, Santiago. Nasaan si Rose? Alam ko na may alam ka. Dahil kinamkam mo rin pati bahay kung saan siya nakatira. Sigaw ko. Walang sumagot kaya inutusan ko ang mga tauhan ko na bugbugin si Santiago, pati na rin ang mga tauhan ito. Kapag walang nagsalita, isa sa bawat kapamilya ninyo ang magbubuwis ng buhay. Tama na, magsasalita na ako. Sigaw ni Master na hindi marahil kinaya ang malakas na suntok na tumama sa katawan niya. Patay na siya. Pinatay namin ang girlfriend ni James, utos din ni Santiago. Nanghihinan na sagot nito. Ang bata, nasa ang anak nila ni James? Halos magbara ang lalamunan na tanong ko. Hindi ko alam. Inabutan namin siya mula nang tumakas sa hospital na walang hawak na bata. Ang alam ko, dala niya ang anak niya nung umalis doon na agad naming sinundan. Pero natakasan kami at nawala sa paningin namin na sumakay siya ng isang tricycle at inabutan namin sa palengke. Pero wala ng anak na hawak. Mahabang paliwanag ni Master. Napasabunot ako sa buhok ko at lalong nagalit sa mga taong kaharap ko. Mga wala silang puso para gawin ito sa kaawa-awang si Rose na ang tanging naging kasalanan ay mahalin ako at nagkaroon ng kaugnayan sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Galit na sumigaw ako nang sugurin ko si Master at mga kasama nito na pinagsusunto ko. Sa bunot sa buhok na itiningala ko si Master sa harapan ko para makita nito ang maledilobyo na emosyon na meron ako sa mukha ko. Asan ang anak ni Rose at James? Malakas at puno ng galit na tanong ko sa may edad na ngayong si Master. Nagsasabi ako ng totoo, iyon lamang alam ko. Pabalya na binitawan ko ang ulo nito, saka mabilis na sinuntok na ilang ulit sa sikmura, kaya napaubo ito at halos mawala ng oxygen sa katawan. Sa edad ni Master ngayon ay mukha itong kawa-awa dahil sa ginawa ko,
Pero wala ako kahit nakatiting na simpatsya na nararamdaman para sa kanya dahil hindi ko nakita iyon mula sa kanya ng araw na kitilin niya ang buhay ko sa pinakamalupit na paraan. Saang palengke niyo dinukot si Rose noon? Tanong ko. Hindi ko na matandaan pero malapit lamang iyon sa Makati Medical Center. Sagot ni Master. Agad na tinawagan ko ang private investigator ko at sinabi dito ang impormasyon na nakuha ko. Sana lang tama ang sinabi nila dahil nabuhayan ako ng konting pag-asa na baka sakali nabuhay pa ang anak ko sa mga oras na ito. I need to dig more. Hindi matatapos ang lahat ng ito dito ngayon kaya iniwan ko sa bodega ang mga lupaypay na taong pinadukot ko. It's about time para harapin ko ang iba. It's Mariano Romualdez time at si Colin Madrigal naman ang pinaimbestigahan ko habang isinasakatuparan ko ang susunod kong plano. Sign it, Santiago. Utos ko dito. What's this? Maang na tanong nito. Testament na nagsasabi na ibinabalik mo na ang lahat ng yaman at ari-arian ni James Miguel Suarez at ipinapasa mo ito sa kanyang tagapagmana na si Gavin Suarez. Utos ko. No, hindi ko gagawin yan at kahit anong mangyari ay hindi ko ibibigay sa kanya. Sigaw nito. Really? Mapang-uyam na tanong ko. Binuksan ko ang cellphone ko at ipinakita dito ang conversation namin kanina kay Santiago tungkol kung paano nalipat sa kanya ang lahat ng ari-arian at nilimas niya kasama ng pera sa bangko na alam niyang nakapangalan sa akin noon. Hindi na ako magtataka na may kasabwat silang tauhan sa mga bangko na may account ako dahil nagawa nilang ubusin at limasin lahat ng pera at ari-arian ko na walang ibang nakakaalam. Sige, kahit hindi mo pirmahan yan, ayos lang dahil kapag ginamit ko ang connection ko ay kusang ibabalik ito sa akin ng pamilya mo. Oras na lumabas sa buong mundo ang video na to. Anyway, may batas na lilitis at magsasauli ng lahat ng ninakaw mo. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang damay dito. Kung maging ang mga kasabwat mo, lalong-lalo na ang kasabay mong nagplano kung paano patayin si Miguel noon. Naglumikot ang mga mata ni Santiago Alegre, pero hinayaan ko lang. It's a secret game of mind and emotion ang teknik ko sa mga oras na ito na natural na ginagamit ko sa mga pagkakataon na gaya nito. Ikaw ang may kasalanan sa paglubog ng buong angkan mo sa kumunoy na ikaw mismo ang humatak sa kanila pababa at pailalim. Kapag ba pinirmahan ko yan, papakawalan mo ang pamilya ko? Agad na tanong ni Santiago nang makita na akmang lalayo na ako sa harapan nito. Madali akong kausap, Santiago. Alam mo ang sagot sa tanong ko. Sabi ko dito na hindi nilingon at tumakbang palayo dito. Sa ngayon, sapat na ang video na hawak ko bilang ebidensya para mapabagsak ito kasama ang mga tauhan nito. Attorney, alam mo na ang susunod na gagawin mo. Everything is ready according to plan. Sabi ko, isang malaking hakbang ang sunod na gagawin ko dahil ito ang tamang oras para bawiin ko ang isa sa pinakamalaking pag-aari ko na kinamkam ni Santiago Alegre noon. Pagkatapos ng lahat ng ito at sa oras na muling bumalik at tumapak ako sa kumpanyang pinaghirapan ko, ay ako na ang sole owner at may kontrol sa board. 6 na tao lang ang nagtatrabaho sa akin noon. 3 ay ang mga tauhan na inuutusan kong kidnapin si Santiago at alamin ang tungkol sa whereabouts ng mga kasamahan ni Master na buhay pa, 1 abogado at 2 private investigator. Sa ngayon, sapat na sila para magawa ko ang kailangan ko. Mayaman at maraming pera ang mga kalaban ko, pero matalino ako at tuso na hindi nila aakalain na lalamunin ko ng buo ang mga taong may kasalanan sa akin. Bukas na bukas, kakalat ang confession ni Santiago Alegre at mga tauhan nito tungkol sa ginawang krimen at pagpatay sa akin. After that, I'm done with him. Sa batas na sila mananagot dahil malamig na rehas na ang naghihintay sa kanila. I will file a case under the name of Gavin Suarez. Kung kinakailangan na gamitin ko ang katawan nito at palabasin na ako ang anak ni James Miguel Suarez, ay gagawin ko
Dahil hindi uusad ang kaso, oras na wala akong kapamilya, nagagawa nito para sa akin sa mga oras na ito. Konti na lang, mababawi ko rin ang lahat ng nawala sa akin. Gaya nga ng inaasahan ko, malaking pasabog na balita ang gumulantang sa business world na lumabas ang balita tungkol sa pag-amin ni Santiago Alegre at mga tauhan nito sa pagpatay sa akin. The lies behind my disappear has finally revealed, and it's a big revelation for everyone to know kung anong klase ng tao ang tinitingala at iginagalang na si Santiago Alegre, na maraming donasyon sa mga kilalang humanitarian organization para mapabango ang pangalan at mapagtakpan ang kasamaan. Hindi ka ba balulutang, Gavin? Tanong ni attorney. Kausap ko siya ngayon sa cellphone para bigyan ng instruction kung paano ang magiging arrangement namin sa pagbawi ng kumpanya at paglipat ng ownership nito sa pangalan ni Gavin, kung saan originally siya dapat ang nagmamay-ari nito. Not yet, attorney. May kailangan pa akong gawin at hindi pa tapos ang mission ko. Sabi ko dito. I'm glad Attorney Monterrey didn't ask me more. He knows me from the beginning bilang si Gavin Suarez. Ipinakilala ko sa kanya ang sarili ko bilang anak ni James na siyang matalik na kaibigan ng kanyang yumao na ama. It's awkward to tell him kung sino ako dahil in the first place ay inaanak ko siya sa binyag at naging malapit na kaibigan ko ang ama niya na dating tapat na abogado rin sa aking pamilya. It's saddened to know na hindi ko na siya naabutan na buhay dahil ayon kay Maxine na ngayon ay abogado ko ay dinukot din umano ang ama niya isang linggo right after na nawala ako. Pareho kami na naging assumption na ginawa iyon ng mga tauhan ni Santiago at ng mga kasabwat nito dahil nasa kanya ang legal documents at testament na meron ako para sa anak ko na ngayon ay pareho naming hinahanap na dalawa. Dahil malaki ang ebidensyang ito na magpapatunay sa claim ko bilang only heir ng Suarez Empires and Properties na kinamkam ng mga kapartner ko sa negosyo. Sige, ako muna ang bahala. For the meantime, palamig ka muna dahil baka masilip ka at mapag-initan ka nila. Sabi ng attorney ko bago nagpaalam. Katulad din siya ng kanyang ama kung magsalita. He treated me not just like a client but a brother and a friend of him. Maghapon na panay ang research ko tungkol kay Mariano Romualdez. He's a big fish now at nahihirapan akong makalapit sa kanya, lalo na at napakahigpit ng security sa paligid nito. He's a well-known politician na may mabuting puso at pangalan pero hindi lilipas ang 24 hours na hindi ko dudungisan. At heto, ginagawa ko ng isang blog kung saan ginamit ko ang dark web para ilabas ang katotohanan sa pagkakasangkot niya sa pagpatay sa akin. Confessed by his dear friend, Santiago Alegre. Napangiti ako habang pinagmamasdan ko kung gaano katayog ang narating nito. Congressman siya ngayon at representative ng mga mahihirap na mamamayan sa Samar. Isang malinaw at detailed article ang ginawa ko with the video sa pag-amin ni Santiago. Sigurado ako na bukas ay sasabog ito at pagkakaguluhan ng media, lalo na at kilalo ito at masyadong mabango ang pangalan sa politiko. Exactly 12 midnight ay pinost ko ang revelasyon na ginawa ko. Mas mahigpit ang security measure at feature na ginawa ko dahil sigurado akong mag-iimbestiga ng husto si Congressman Romualdez. Hindi siya basta lang papayag na hihilahin ko pababa at sisirain ang pangalan na pinapangalagaan niya. Kaya kahit pumatay ito, ay gagawin niya mapanatili lamang ang magandang imahe sa politiko. Hindi ako papayag na magkakaroon siya ng katiting na ideya kung sino ako na nasa likod ng lahat ng ito dahil oras na lumutang ang pangalan ko ay magiging mas limited ang galaw ko. Dan, nakangiti na bulong ko nang makita kong kung paano naging successful ang unknown article na pinost ko. Alam ko na hindi ko kailangan na magbilang ng oras. Dahil minuto lang ay magkakaroon ng notification alert ang mass media at vlogger na pinadalhan ko rin ng link gamit ang iba't ibang unknown device at system na gamit ko. Mag-imbestiga man sila, it only end up sa mga Trust Cycrypt IP address
kaya wala rin silang mahihita. Kinabukasan, maaga pa lang ay gumising na ako. Lunes ngayon at papasok ako sa opisina, pero hindi iyon talaga ang dahilan ko dahil gusto ko na oras na magising ako ay kalat na ang balita tungkol sa kongresista na target ko. Trending si Congressman Romualdez sa lahat ng mga online news report, maging sa mga social media at iba't ibang apps. Pinuksan ko ang telebisyon at siya rin ang laman ng bawat bigating channel na nangunguna sa bansa. Maaga rin na nasa labas ng bahay nito sa New Manila ang media para makuha ang panig nito, pero wala umano doon ang kongresista. Binuksan ko ang site kung saan ako nag-post at galing ang link na ipinasa ko sa media. Gaya ng inaasahan ko, may mga unknown login alert akong natanggap. Katunayan na maraming sumubok na magkaroon ng access sa account ko. Pero malas nila dahil hindi ako ganyan kabobo para hayaan silang madetect kung saan ito galing at sino ako. Isang fast report ang nakita at narinig ko mula sa TV station na naka-view sa telebisyon na maliit sa salas ko. Nagbigay ng mensahe sa publiko si Congressman Romualdez at itinatanggi nito ang aligasyon ko laban sa kanya. Pero hindi matatapos ang gulo na ginawa ko dahil patuloy akong gagawa ng usok hanggang sa matupok siya na naglalagablab na apoy dulot ng paniningil ko. Sa opisina ay maugong ang bulong-bulungan tungkol sa nangyari kay Santiago Alegre. Naging tampulan siya ng usapan at tsismisan ng mga tauhan dito sa buong building. Naging palaisipan sa lahat kung sino ang papalit na CEO dahil malinaw na nakakulong na ngayon si Santiago at malabo nang makalaya ito. Lingid sa kaalaman ng lahat, nasa transisyon na ako ng paglipat at pagbawi ng kumpanya, kaya natawa na lamang ako nang dumating ang maldita na anak ni Santiago at sinabi na ito ang papalit sa ama, bagay na hindi nangyari matapos na ipakaladkad ko ito sa gwardya palabas habang nagsisisigaw ng tawagan ko ang board of director na hawak ko ang share at sabihin na palayasin ito ora mismo. Wala kahit isa sa kanila ang may karapatan at hahayaan ko na muling tumapak dito, kaya ipinaban ko ang bawat kapamilya at mga taong may kaugnayan kay Santiago na muling pumasok sa kumpanyang pag-aari ko. Naging magulo ang buhay ni Congressman Romualdez dahil panay ang labas ko ng mga article tungkol sa kanya. Isang buong linggo na ang nakaraan na hindi ko siya tinigilan at ngayon ang araw na personal akong magpaparamdam sa kanya. Naka-timer ako ng 2 minuto, bagay na alam ko na hindi nila matrace ang location ko, oras na subukan nilang hanapin via tracker dahil sa maikling oras nakakausapin ko ito. Nakuha ko ang private number ni Congressman Romualdez gamit ang connection ng investigator ko, kaya heto, tinatawagan ko ito at hinihintay na lamang na sagutin ang tawag. Hello? Sagot nito sa kabilang linya. Kumusta, Congressman? Siguro naman, alam mo na kung paano magdasal kahit malapit ka ng sumunod sa hayop na kaibigan mong si Santiago Alegre. Sabi ko, sabay tawa. Sino kang hayop ka? Naggagaliitin na tanong nito. Hayop ako? Pero demonyo ka. Mas mahaba ang sungay mo at kahit buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Sigaw ko rito. Hayop ka? Ikaw na demonyo ka ang may kagagawa ng lahat ng paninira sa akin. Magkano bang kailangan mo para manahimik ka? Tanong nito. Isang mapaglaro ng ngiti sa labi ang ngayon ay nababaka sa mukha ko. Kaya mo bang tapatan ng pananahimik ko tungkol sa pagkamatay ni James Miguel Suarez? Ha, Congressman? Name your price, bastard, at pagkatapos, lubayan mo na ako. Galit na sigaw nito, pero ramdam ko kung paano ko na sindak ang kongresista. 100 million, Congressman, kapalit ng malinis mo ulit na pangalan. Matigas na sagot ko. That's too much. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin nitong reklamo at sumabad ako. Take it or leave it. Your time is up. Hintayin mo na lang ang susunod na revelasyon tungkol sa'yo. Rinig ko pa ang sagot nito,
Pero pinutol ko na ang tawag dahil 1 segundo na lang at papatak na ang 2 minuto. Alam ko na sa ginawa ko ay umiikot na ngayon ang puwet ni Congressman Romualdez sa galit at takot. Kung kilala ako nito ay panigurado na ipapaligpit ako nito, pero malas niya dahil matalino at tuso ako ngayon. Panibagong revelasyon ang ilalabas ko na lalong magdidiin sa kongresista nang ilabas ko ulit gamit ang account ko sa dark web ang audio ng conversation namin. Dito, malinaw na naitanim ko sa isipan ng publiko na guilty siya matapos na magtangkang bayaran ako kapalit ng katahimikan ko sa malaking halaga. Mas naging maingay sa social media at sunod-sunod ang balitang lumabas sa radyo at telebisyon. Kinondena na rin ng Congress ang pagkakasangkot ng kasamahan at miyembro nito nang sabihin na paiimbestigahan nila mismo si Mariano Romualdez na nagkalat ng masama at pangit na imahe sa Kongreso. Boss, may gusto magkaroon ng akses sa company gamit ang unknown name. Balita sa akin ni Mr. Martin na siyang ginawa kong mata at tenga dahil hawak ko ito sa lieg. Sino siya? Tanong ko. Wala pong lumabas na pangalan pero nag-claim sa board na siya ang tunay na CEO sa likod ni Santiago Alegre. Balita nito. Napangiti ako. This is what I've been waiting for. Kusa silang lalabas dahil nagkakagipitan na. Very good. Maging alerto ka at ibalita mo sa akin ang kahit na maliit na detalye na masagap mo. Once you did well, may reward ka sa akin. Sabi ko. Walang nakakaalam na kasalukuyan ang nasa proseso ng paglipat ng pangalan ko ang company kaya lilitaw ang mga taong sangkot at may kaugnayan kay Santiago. Ito ang dahilan kaya hindi agad ako lumutang at nagpakilala bilang si Gavin Suarez dahil alam ko na magiging komplikado ang lahat oras na lumutang ang mga kalaban ko. Hahayaan ko na sila mismo ang kusang lumabas at ilantad ang sarili dahil sa wala na silang mapagpipilian. Maraming plano ang dumadaloy sa isipan ko nang biglang bumukas ang pintuan at hindi ko inaasahan na makikita ko muli si Ellie sa apartment na tinutuluyan ko. Anong ginagawa mo dito, Ellie? Seryoso na tanong ko. Here. Abot nito sa akin sa envelope na hawak ng kamay. Hindi ka dapat pumunta dito. Paano kung masundan ka ng mga kalaban ko? Nag-aalala na sabi ko dahil iyon talaga ang nararamdaman ko. Wala akong pakialam sa kalaban mo dahil kayang-kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Walang kangiti-ngiti na sagot nito. Walang imik na inabot ko ang hawak niya at agad na binuksan. Nariyan ang sagot sa maraming katanungan sa nangyari sa father mo, Gavin. Hindi mo kailangan magkunwari na si James Miguel Suarez dahil alam ko kung sino ka. Nag-angat ako ng tingin dahil hindi ko makuha ang ibig sabihin ni Ellie. Mukhang may alam siyang malaking bahagi ng pagkatao ko na tanging siya ang makapagbibigay ng linaw sa akin. Mga listahan niya ng business partner ng father mo kasama ang aking ama. But as you can see, kung babasahin mo ng mabuti, walang kahit alin sa yaman at ari-arian ng pamilya mo ang napunta sa mga kamay o pangalan ng daddy ko. Kay Santiago Alegre nakapangalan ang lahat dahil siya ang ginawang scapegoat ng mga kasamahan niyang Judas. Pare-pareho silang tuso at ayaw masangkot sa iskandalo, kaya siya lang ang naging front ng mga kasabwat niya. Pero ang totoo, si Mariano Romualdez ang higit na nakikinabang at si Carlos Hidalgo ang pinakautak ng lahat, pero hindi lumutang ang pangalan dahil may triad na pinagtatapakan. Seryoso o mukha na paulit-ulit na binabasa ko ito at tiningnan ng katawan na nagsasabi na magkakilala nga sila at may malalim na ugnayan. Hidalgo. Sambit ko dahil pamilyar sa akin ang apelyido nito. Baka naalala mo siya dahil nabanggit ko na sa'yo ang taong ito dati pa nang hindi pa bumabalik ang alaala mo. Sabi ni Ellie. I do remember him, Hidalgo. Siya ang ama ni Rafa, ang lalaking dumukot sa atin, Ellie. Usal ko, pero alam ko na narinig ito ng babaeng kaharap ko dahil nakita ko kung paano umawang ang labi nito kasabay ng panlalaki ng mga mata na tila hindi makapaniwala na nakatingin sa mukha ko.